Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 24, 2026 at ngayon po ay linggo ng Pentecostes. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 2, verses 1 to 11. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari, mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Punto at sa Asya. Meron pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene, at mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Creta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at maligayang kapisahan ng linggo ng Pentecostes kung saan ating ginugunita ang pagbaba ng Espiritu Santo na siyang ipinangako ng Panginoon sa kanyang mga alagad bago niya ito lisanin at bilang hudyat na rin ng pagsisimula ng kanilang misyon. At dito nga po ay natunghayan ng mga tao ang isa sa mga biyaya ng Espiritu Santo. Yung sila po ay makapagsalita sa iba't ibang wika at maunawaan ito ng mga tao na sadyang kailangan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos ay hindi lang yung magaling kang magsalita, kundi yung naiintindihan ka ba. Ito isa yan sa kailangan din natin maunawaan. No? Bagamat mahalaga po na ang isang misyonero ay may kapasidad at binibiyayaan ng pagkaunawa sa iba't ibang lengguwahe, kasi meron tayong mga misyonero na ipinapadala sa iba't ibang lugar, no? Sa iba't ibang dako na iba yung dialect, iba yung lengguwahe. Kaya isa ito, no, sa biyaya ng Espiritu Santo na matutunan ang isang lengguwahe at maintindihan din. Pero maganda rin mapagnilayan natin na bukod doon sa kakayanan natin makapagsalita, no, mayroong iba't ibang lengguwahe sa iba't ibang bansa. Bukod doon ay yung bang kapasidad mo na maihatid at maipaliwanag na nauunawaan ng mga tao ang iyong sinasabi. Hindi lang minsan parang sinasabi niya, wow, ang ganda niyang magsalita, ang galing niyang magsalita, pero hindi naman naiintindihan. So isang bagay yun na kahit ako, no, hindi man ako nabiyayaan sa mga ibang lengguwahe, no, mga banyaga, inihiling ko lang sa Diyos na pagkalooban ako ng biyaya na sa aking pagsasalita ay maipaunawa ko ito sa mga taong nakikinig, na hindi para magpa-impress, no, kundi mai-express yung nararapat at mai-express yung katotohanan tungkol sa mabuting balita. Kaya nga ang isa din na paalala, no, hindi yung speaker ang kailangan natin mahangaan o mapakinggan,
kundi ang higit na mahalaga ay yung nilalaman ng kanyang sinasabi, kung ito ba ay naayon sa kalooban ng Diyos o baka ito na lang ay para magpasikat at magpa-impress. So, muli no, tayo po ay biniyayaan ng gabay ng Espiritu Santo. Kaya huwag natin itong kakalimutan. No? Lagi tayong may kasama bago natin sabihin, bigkasin ang mga salita, hingi natin ang tulong ng banal na Espiritu Santo. Muli po, sa mapagpalang araw sa inyo po lahat.